Magandang araw sa inyo lahat guys. Welcome back sa ating panibagong spear fishing adventure. So nandito kami ngayon guys sa unahan ng Pichili Reef. Tawagin dito sa amin guys Nagsuon. At ito try natin dito guys kasi matagal kami hindi nakapag-dive dito. Pero nung nakaraan nag-dive na kami sa Pichili. Hindi ako nakapag-dive dun kasi may sipon tayo. Pero ngayon medyo naka-recover na, kaya dive tayo ulit. So ayun, bawi. So time check guys, 9:37 kasi kanina malakas yung hangin. Hindi muna kami umalis kagad para makapag-desisyon kami kung saan kami pumunta spot. Pero ngayon, so natuloy pa rin. So, sana makahuli tayo ng mga mamo dito. So kung bago ka pa lamang guys sa ating channel, huwag po kalimutan na mag-subscribe sa ating YouTube channel. At sa mga spiro natin dyan, shoutout sa inyo. Ingat kayo palagi sa pag-dive at sana makahuli kayo ng marami. So tara, subukan natin. Let's go! Sheesh! So tara guys, let's go! Gamit natin guys yung ating single roller na legendary. Siyempre, let's go! Magandang araw sa inyo lahat guys. At bago tayo magsimula sa ating pamamana, so mag-shoutout muna tayo guys ng ating mga solid supporters at sa mga viewers na gusto magpa-shoutout. Shoutout kay Joel Salvador at kay Joey Lonoy from Molino, Cavite, Leonon's Fishing Adventure, Jerry Bungal from Banawit Tea House, Quezon City, Nico Clores at sa Clores family ng Mandaluyong City, kay Paulo Araujo at kay Ricardo Mole at sa Mole family from Caloocan City. So maraming salamat sa walang sawang pagsuporta at pagsubaybay sa ating adventures. Maraming salamat sa inyo guys. So what's up guys, warm up dive muna tayo dito sa mababaw na part. Dito lang guys sa may kanal. At dito medyo malakas guys yung agos, kaya hindi ako nakakapagpunta sa mga medyo malalim na part. So dito lang tayo sa mababaw. At nung paahon na tayo guys, merong jobfish sa likuran natin, kaya hindi natin mapana dahil medyo may kailapan. May mga dumaan na rin guys na king mac ng mga oras na to, kaya hindi ko lang guys nasama sa video. Pero ilang king mac na yung nakita ko sa lugar na to, pero hindi pa rin tayo binibigyan ng chance makapana, kaya move on tayo guys. After a couple of dive guys, medyo malakas talaga yung current at sinagaan natin na puntahan tong dulo ng Bahura. Medyo mababaw lang to guys, kaya mag-set muna tayo dito ng ambush. May nakita ko guys na GT dito na papalayo. Tapos nung pag-drop natin, tingnan nyo yung nangyari guys. Akala ko papalayo na itong GT na to, pero nung nakita tayo siguro na nag-drop, bumalik ito. At eto na, palapit na siya guys, palapit ng palapit. At binigyan natin guys ng magandang tira sa pool, ang unang GT guys na napana natin sa araw na ito. Pinilit ko na rin guys na hindi bigyan ng line itong isda na to dahil may chance pa na sumabit sa mga corals. Kaya eto, dinahandaan na natin ito guys na i-secure. At syempre yung line management guys, syempre palagi nating iisipin yung kapag hinahatak na natin yung isda, dapat walang sagabal. Baka may chance kasi guys na pumulupot sa paa natin, kaya dapat palagi nating i-check yung line. Good size na itong GT. So tumitimbang guys ng almost 4 kilos. Kaya pwede na. Ito yung unang isda natin na nahuli sa araw na ito. Sa ilang oras na rin tayo guys nagdadive, wala talaga masyadong nagpapakitang isda. Kaya ito, mabuti na lang lumapit pa yung GT at bumalik pa sa atin. At napaganda pa guys yung tira natin. Dito itinatawag ko na yung bangkang maliit para maikarga na natin itong isda na to.
At pagkatapos natin guys, may secure yung isda. So sa dating spot lang guys. Dito guys, may nakita kong grupo ng dilis na kinakain ng mga tulingan. At dito may nakikita kong isang barakuda. Kaya lang guys, yung barakuda medyo may kailapan, kaya kahit anong ginawa natin guys na hand sign, na fish call, hindi talaga siya guys lumapit. Medyo mailap itong barakuda na to. Kaya hindi ko na lang guys pinilit na habulin pa ang isda na to, kasi nga hindi talaga siya lumalapit, kaya hindi tayo nabigyan ng chance na makapagtira. At dito guys, sinundan ko yung kawan nung bait fish. At dito, ito yung barakuda. Talagang kahit anong gawin natin guys na hand sign, hindi talaga siya lumalapit. Dapat sana nung may chance na lumapit yung mga skipjack, dapat tumira na ako ng kahit isa. So sa kakahabol natin guys dun sa barakuda, wala tuloy tayong napana na isda. Dito nag-decide na lang ako guys na iwanan na itong mga bait fish na to at saka tulingan, at hindi na rin natin guys masyado mapana dahil medyo may kabilisan din yung mga isda na to. Sa mga oras na to guys, medyo mas malakas na yung agos, kaya nagpahinga muna kami. So dito guys, sa clip na to, nakapagpahinga na kami ng mga oras na to, kaya bumaba kami ulit. Nung medyo kumalma na yung agos, tuloy tayo sa paghunt. At dito, lumapit naman guys yung mga slick unicorn na good size na rin. Kaya eto na lang guys yung naging target ko, kasi sa ilang dive natin, hindi tayo makakita ng goods na isda. Kaya eto, tinagaan lang muna natin guys itong slick unicorn, kasi kahit papano meron tayong pandagdag at pang ulam, kasi masarap din to guys ihawin. At pagkatapos natin guys mailagay yung isda, at dito another drop tayo. Dito guys, antayin natin ulit yung mga slick unicorn na lumapit, kasi wala talaga guys na lumalapit na pelagic. Kaya eto, sa dating spot lang guys, kasi medyo malakas talaga yung agos, kaya nilalabanan na lang natin yung agos para hindi tayo mahiwalay sa spot na dinadapaan natin. Dito lang kasi guys yung mga bait fish nakatambay sa lugar na to, kaya walang ibang spot na pupuntahan. Kaya dito na lang tayo nagtiyaga sa mga slick unicorn na pwede nating mapana at mapili yung mga medyo mas malaki guys. Kaya dito ambush tayo, at nang may nakita tayo na target lock, at eto, lumapit na yung grupo ng slick unicorn na good size, at dito tinira na natin yan guys.
At sa hindi natin inaasahan guys, nung nakapana tayo ng Slick Unicorn, may nagpakita naman guys na dumaan na GT at 4 na perasong King Mac. Kaya nakakapanghinayang talaga. Wala na rin tayong magagawa dahil may napana na tayong isda. Kaya bawian na lang natin yan guys sa susunod kasi magkikita-kita pa naman tayo nyan. Kapag bumulik tayo sa spot na yan tapos nagpakita sila ulit, talagang mahuhuli at sa mahuhuli natin yan. Kaya bawi tayo sa susunod na dive. Ganun talaga yung pamamana, minsan wala at minsan siniswerte din. So tsambahan lang talaga guys yung spear fishing. At dito another drop tayo sa semi spot lang guys. At dito sa likod ko may grupo ng Rainbow Runner. At dito hindi ko muna sila guys pinansin kasi alam kong hindi naman sila aalis. At dito baka bumalik pa yung nakita natin na GT. Kaya dito nagset muna tayo ng ambush. Inantay muna natin na baka lumapit pa. At habang inaantay natin guys yung isda, dito may jobfish na akong tinatarget kaso may umagaw guys ng ating atensyon. At dito akala ko guys isang napakalaking mulmul. Isa palang uri guys ng Napoleon wrasse or maming. Napakalaki guys. Dalawa itong maming guys dito sa spot. Yung isa nakita ni Master Hernan, yung mas malaki. Ito yung nakita natin guys, medyo maliit to. Pero hindi to guys ganun kaliit, mas malaki rin to guys. Siguro ang timbang nito umaabot siguro guys ng 7 to 9 kilos. Malaki guys. Ano pa kaya yung kasama niya na mas malaki, sabi ni Master Hernan. Pero hindi natin nakita yung mas malaki. First time ko lang guys makita yung isda dito sa lugar na to. Siguro gawa ng walang illegal activity kaya mas may chance tayong makita yung mga gantong isda. Hindi sila lumalayo. Pagka naunahan guys ng illegal yung bahuran na to, talagang siguro hindi na natin to makikita sa lugar na to. Kaya dito another drop tayo, same spot pa rin guys. Balikan natin yung mga Rainbow Runner. At dito hindi nga sila guys umalis. At dito pumili tayo guys ng pwede nating panain na pang ulam. Napakaamo talaga ng grupo ng Rainbow Runner na to. At dito pili tayo ng pwede nating panain guys. Mga good size na rin to guys eh. Hindi naman to guys ganun kaliit. So good size na to, pwede nang ulamin. At nang nakahanap tayo guys ng target, syempre pinana na natin yan. At dito guys, pahapon na. Drop tayo ulit. Dito lang guys, sa same spot lang. Dahil hindi talaga guys nagbabago yung agos. Malakas pa rin, kaya hindi tayo umaalis sa spot na to. Dahil dito lang talaga guys yung mga bait fish. Dito. Target na naman natin guys yung Slick Unicorn ulit. Dahil hindi na talaga nagpakita yung mga pelagic na nakita natin kanina. At eto na guys, papalapit na yung mga Slick Unicorn. At dito tinira na natin yan guys, para kahit papano may mauwi tayong pang ulam at pang ihaw, kasi masarap to guys sa pang ihaw. Dito na rin guys nagtatapos ang ating adventures. Hindi na natin guys napakita yung pag-akyat natin sa bangka dahil nalobat na rin guys yung ating battery.
At syempre, kung bago ka pa lamang guys sa ating channel at nagustuhan nyo yung episode na ito, huwag po kalimutan na mag-like and share sa video na to. At kung bago ka pa lamang guys sa ating channel, huwag po kalimutan na mag-subscribe at i-click ang notification bell para ma-notify po kayo sa mga videos nating i-upload. At sa mga gusto po magpa-shoutout, maaari lamang guys mag-comment po kayo sa video na to. At syempre, mas maganda guys kung sabihin nyo guys kung taga saan po kayo para syempre alam ko kung saan naaabot ang adventures natin. So yun lamang guys. Maraming salamat. Keep safe and dive safe sa inyong lahat. Kita-kit sa panibagong episode. Salamat!